Open it. Sana magustuhan mo. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Siguro gaya ni Gina, excited itong makita ang magiging reaksyon ko sa regalo niya para sa akin. Halos lumuwa ang mata ko sa ganda ng regalong ibinigay niya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makapagsuot ng relong tunay at saka gumagana. Ang mga relong ginagamit ko dati mga laruan lamang. At nung magdalaga naman ako, hindi ako makabili-bili na regalong gusto ko dahil palagi kaming kapos sa pera. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at niyakap ako kay Gab. Naramdaman ko pa ang naninigas ito pero hindi ko na lang pinansin. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan ko dahil sa regalong bigay niya. Ang ganda talaga nito, super! Salamat Gab! Sa wakas makakapagsuot na rin ako ng relong gumagana. Nangiti at naiiyak kong pasalamat sa kanya. First time ko magkaroon ng ganito kung alam mo lang. Salamat ha! Salamat talaga! Nakita ko ang kasiyahan sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Marahang pinalis ang luha sa aking mukha bago to matamis nang umiti sa akin. Iba ata aura ni Gab ngayon. Napapansin ko nitong mga nakarang araw, palagi itong nakaayos. Di na rin luma mga suot nitong damit. Let me, sabi nito sabay lahad ng palad niya. Binigay ko ang relo sa kanya at siya mismo ang nagkabit ito sa palapulsuhan ko. I'm happy that you like my gift. This watch will remind you the importance of time. I hope that every time you look at this, you will remember that I value you as a person, and I cherish every moment I got to spend with you. Aim high, Angelou. You deserve the world. You deserve the happiness that this world can give you. But always remember, always take your time and enjoy every single moment of it. Madamdaming sabi ni Gab sa akin kaya hindi ko mapigilang mapaluha ulit. Ang swerte ko namang naging kaibigan ko to. Silang lahat dito. Ramdam ko ang pagmamahal nilang lahat sa akin. Muli ko siyang niyakap at pinasalamatan. Hindi ko kakalimutan ng mga sinabi niya. Hoy Gardo, kakadiba pa lang ni Angelo, wag mong suluhin. Biro ni Gina sa amin sabay hatak sa kamay kong hawak ni Gab. Napansin ko medyo nahiya si Gab sa sinabi ni Gina pero hindi naman to umimik. Anong ginawa mo at umiyak tong si Tisay? Matani na tanong ni Gina kay Gab. Wala Gina. Ginawa sa akin si Gardo. Luha ito ng kasiyahan. Gardo? Natatawang bigkas ni Gab sa kanyang pangalan. Alam ko na ang ibig sabihin nun. O bakit? Gardo naman talaga pangalan mo. Tara na nga girl, doon tayo may regalo na ibibigay sila sa'yo. Ana Gina. Feeling ko mas excited pa to sa akin eh. Kanina pa to hindi mapakali. Nagpatuloy ang kasiyahan namin. Nakatanggap din ako ng regalo mula kina Nana at Ate Lani. Si Gina mukhang galante yata ngayon. At dahil maliban sa regalong damit at sandals niya para sa akin, binigyan niya pa ako ng blouse at pantalon. Kahit medyo nalungkot ako dahil nakarating si Sir Austin, nagpasalamat din ako dahil siya nagbigay ng pera kay Manang para panggastos dito ngayon. Nga pala girl, pinabibigay ni Sir Austin sa'yo, regalo niya. Pasensya daw kung hindi ka masyado nakarating ngayon kasi nga nasa trabaho siya. Pero sabi niya susubukan daw niyang humabol. Nilala ako ni Gina, medyo malayo sa grupo. Hala Gina, bakit mo tinanggap? Nakakahiya kay Sir Austin. Girl, alin ang mas nakakahiya? Yung dead mahintong regalo or tanggapin? At ito pa girl ha, pinapasabi ni Sir, kung di siya makakahabol ngayon, ililibre ka na lang daw niya. Swerte mo. Kung walang Ma'am Sara, isipin ko bet ka na ni Sir eh. Kinikilig pang sabi nito, sabay kurot ng mahina sa tagilinan ko. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Gina. Tumingin pa ako sa balibot, baka kasi may nakarinig na mga sinabi nito sa akin. Nakakahiya baka isipin nila asyumera kami. Hello, Sir Austin kaya yun? Ang dakilang masungit na amo ko. Tsaka ba't ako magkakagusto sa akin si Sir Austin ay ang layo-layo ng agwat namin ni Ma'am Sara? Sila ang bagay ni Sir Austin, pareho silang profesional. Sige na girl, buksan mo na. Excited na ako makita ang regalo ni Sir Austin sa'yo. Hala, kau bang celebrant, Gina? Biro ko. Mamaya ako natubuksan sa kwarto natin. Naiya ako dito eh. Bakit ba kasi nagregalo pa siya? Sobrang laki na kasi ang nag-asa sa Sir Austin tapos niregaluhan pa ako nito. Wag ka na mahiya girl. Sige na, buksan mo na. Pangungulit pa nito sa akin. Akmang bubuksan ko na para matigil siya nang pinigil ako nito. Wait girl, i-video ko muna ha. Baka kasi magtanong si Sir Austin kung inabot ko bang latest may ebidensya ako. Saad nito nang nakatawa. Itong si Gina, kung ano-anong kalokohan ang naiisip. Pero hiniyaan ko na lang din. Yun ang trip niya eh. Doon sa masaya, bakit ko kukontrahin, diba? Nilabas ko ang isang malit na kahon at paper bag. May tatak itong Van Cleef at Arpels.
Oh, at V ulit nag-uumpisa. Wow, astig ha, lahat ata ng sosyaleng regalo ko ngayong debut. Naka-paper bag, saka lahat V nagsisimula ang tatak. Bahagya pa ako napatawa sa kababawan ko. Pati ba naman natatak, napapansin ko pa. Ni hindi ko alam kung ano ba nga ito. Siguro, sa divisor din to nabili ni Sir Austin. Pinakiusapan si Gina, pero in fairness, ang gagandang lahat ng bigay nila at mukhang yayamanin. Sabay lumaki ang mga mata namin ni Gina nang mabuksan ko ang parihabang kahon. Isang kwintas ang naman na may pendant na hugis dahon ng clover. Wow, Gina, sobrang ganda! Namamangha kong sabi dito. As in, Gina, sobrang ganda nitong bigay ni Sir Austin. Sinabi mo pa, girl. Sabi ko na nga ba eh, bongga talaga yun si Sir Austin magbigay ng regalo. Palatak pa nito. Tinignan ko kung naibibigay ang regalo sa birthday ko. Biro pa nito sa akin. Ay hala, naka-record pala to. Suot natin sa'yo, girl. Halika. Inikot niya ako para maisuot ang kwintas sa akin. Pinahawak ang video habang sinusuot niya sa akin ang kwintas. Wag na wag mo tong tatanggalin sa leg mo, ha? Tandaan mo, regalo niya ni Sir Austin sa'yo. Ikaw pa lang ang binigyan niya ng ganito kagandang regalo sa ating lahat. Kaya ingatan mo to. Napansin ko, bigla to naging seryoso. I love you, girl. Para na kitang kapatid, tandaan mo yan. Salamat, Gina, ha? Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sabi ko tapos niyakap ko siya na mahigpit. 12:00 ng hating gabi, natapos ang selebrasyon. Nauna nang matulog si Nana, Ate Lani at Ate Helen. Kaming tatlo na lang ni Gina at Gabang naiwan para magligpit ng mga tirang pagkain dahil mabalik na rin si Kuya Carding sa pwesto niya kasama si Kuya Joel. Pagkatapos magligpit, nagpaalam na rin si Gina at Gab na matutulog na ang mga ito. Si Gab medyo nakainom. Gusto pa sana ako samahan pero sabi ko magpaiwan lang ako saglit at susunod na rin. Gusto ko muna magpahangin dahil di pa naman ako inaantok. Nakakahiya naman kung pati sila idadamay ko pa. Alam ko naman, pagod din ang mga ito. Si Gina medyo naparami din ang nainom na alak. Pansin ko nga medyo nagpapapansin to kay Gab. Kumanta ako para antukin. Napatigil ako sa pagkanta na may marinig akong tumikim sa likod ko. Mahina lang ang pagkanta ko at halos ako lamang ang makakarinig. Isa din nito sa pampaanto ko. Ewan ko ba tuwing kumakanta ako para na din akong pinapatulog ang aking sarili. Narinig ko tong tumikim ulit ngunit di pa rin ako lumingon. Alam ko, si Gab lang ito. Siguro hindi nito matitiis na iwan ako ditong mag-isa. Sa halip, pinagpatuloy ko ang pagkanta. Sinadya kong lakasan ng konti ang boses ko. What do you mean hurt before? Ang OA mo, Gab? Lyrics ang kanta kaya yun? Gusto ko isagot sa kanya pero hala, bakit para nag-iba yung boses ni Gab? Aren't you gonna answer me? Tanong ni Austin sa medyo naiiritang boses. Oh my gosh, tama ba ang narinig ko? Tanong ko sa aking sarili. Ganito ba kapag nakainom? Pinilit kasi ako ni Gina na uminom kanina. Naparami yata ang inom ko at pati boses ni Sir Austin, narinig ko na. Dahan-dahan akong tumayo at pumihit paharap sa taong kumakausap sa akin. At gano'n na lang ang pagkagulat ko na makita kong maserableng mukha ni Sir Austin. Bigla akong nahimasmasan. Gulong-gulong buhok niya at tiri nakaayos ang suot itong dark blue na polo. Nakatanggal ang 3 butones ito at nakarolyo hanggang siko ang sleeves. Mukhang may problema yata si Sir. Mukhang kagagaling lang umiyak. Umiiyak din palang isang Austin Valderrama. Sir Austin? Yes. Tipid ni Austin na sagot. Akala ko ba nasa trabaho to? Kung alam ko lang na uuwi to ngayon di sana pumasok na ako. Baka unang araw ng pagising 18 ko, mapapagalitan niya na agad ako. Why are you here this late? Seryosong tanong nito sa akin. Ay, iba din. Di man lang ako binati. Hello sir, birthday ko po. Tsaka katapos lang po mag-celebrate. Gusto ko sana isagot sa kanya kaso mukhang wala ito sa mood. Baka mabugahan pa ako nito ng apoy. Anong klaseng buga at anong klaseng apoy? Biglang pumasok sa utak ko. Hala, na-impluensya na ata ako ni Gina eh. Kung ano-ano na din pumapasok sa utak ko. Ah, nagpapahangin lang po ako sir. Matutulog na rin po ako. Sige po, mauna na ako sa inyo. Good night po Sir Austin. Sagot ko sa kanya. Tsaka nagmamadaling tumayo para makaalis sa harapan niya. Lalagpasan ko sana to ngunit nahawakan itong aking braso. Bigla ko naramdaman na parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko nang dumampi ang palad niya sa balat ko at biglang kumabog ang aking dibdib. Ayan na naman, kinakabahan na naman ako. Lord, please, huwag niyo po muna akong kunin. Kakadibo ko pa lang po.
Nagsalubong ang mata namin, ngunit agad din naman akong umiwas ang tingin. Di ko talaga kaya makipagtitigan sa kanya. Nakita ko pa umalon ang lalamunan niya nung napasulap to sa aking leeg. Medyo asiwa ako dahil suot ko pang damit na regalo ni Gina sa akin. Off-shoulder kasi ang style nito. Please, stay. Saad ni Austin na tila nakikiusap. Ay, hala, nakiusap siya? Nahihiyaman pero sinunod ko ang pakiusap niya. Hindi ni Austin binitawan ang kamay ko. May pagkain po sa loob, sir. Gusto niyo po ay paghanda ko kayo? Nasabi ko dahil wala atong balak magsalita at panibuntong hinga lamang ang aking narinig mula sa kanya. Naiiya din ako magtanong kung may problema ba ito. Baka sabihin niya napaka-usisera ko. No, I'm full. Just stay, I need someone to talk to. May problema po kayo, sir? Di ko napigilang itanong. Sabi niya kasi kailangan niya ng kausap, di kakausapin ko. She did not choose me. Ani at medyo pumiyok pa ang boses nito. Po? Sino pong di pumili sa inyo? Mommy mo ba? Bakit may iba ka pa bang kapatid? Sarah, putol ni Austin sa akin. Napapasingap ako at naitakip ko pang isang kamay ko sa aking bibig. Hala, masakit nga yun, Sir Austin. Pero teka, akala ko ba kayo ni Ma'am Sarah? Sabi ko pero parang may konting kirot akong nararamdaman. Siguro para yun kay Sir at ako na nasasaktan para sa kanya. No, hindi kami pero umasa ako. Umasa ako na baka sa ilang taon namin pagiging malapit sa isa't isa, matutuhan niya akong mahalin. Nakita ko may kumistap na luha sa mga mata niya, kaya hindi ko napigilang mapaiyak din para sa kanya. Kawawa naman pala si Sir Austin. Dama ko ang pagmamahal nito kay Ma'am Sarah pero iba naman pala ang mahal ni Ma'am. She chose the father of her kids. Wala akong laban dahil amal to ng mga kambal. I love her kids at di ko kaya makitang nahihirapan ng mga to. Gusto ko rin mabuo ang pamilya niya, kaya kahit masakit tinanggap ko. Tatanggapin ko dahil mahal at nirespeto ko siya. Oh my God, ang sakit nga. Di ko tuloy mapigilang umiyak. Tama na po, sir. Makakahanap din kayo ng babaeng para sa'yo. Humihikbi kong sabi sa kanya. Lumapit ako at niyakap ko to. Kahit sa ganitong paraan maibsan man lang ang sakit na nadarama niya dahil meron siyang karamay. Napansin ko medyo nanigas pa ito sa pagkakayakap ko sa kanya. Marahan kong hinaplos ang likod niya bago ko lumayo sa kanya. Pagtingin ko sa mukha niya nakita kong namamasa pala ito. Wala akong dalang panyo kaya't pinahid ko na lang ang luha niya gamit ang palad ko. Hayaan mo sir, makaka-move on ka rin. Sa gwapo mong yan, tiyak madaming nakapila sa'yo. Basta wag ka lang masungit. Di ko na mabawi ang huling salitang binitawan ko. Biglang nandakay ang mata ni Sir Austin pagkarinig niya sa sinabi ko. Okay na sana kaso itong bunganga ko pahamak masyado. What did you just say? Po? Umiling ako. May sinabi po ba ako, sir? Yes. You just said I'm masungit? Hala, wala po ako sinabing ganun, sir. Tanggi ko. Ang bait nyo nga po eh. Ang sabi ko po madaming pipila sa'yo dahil gwapo at mabait po kayo. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Really? I'm handsome? Do you mean agagapuhan ka sa akin? Nakangiti ang tanong ni Austin. Ay, iba din. Ang bilis magbago ng mood. Kanina lang lungkot-lungkot. Tas ngayon parang pinaglalaroan pa ako nito. Nga pala sir, salamat sa regalo mo ha. Ito po suot ko na. Pag-iiba ko sa usapan. Pinasadahan ako nito ng tingin mula baba pa itaas. Gusto ko sana sabihin na, sir, necklace pong regalo nyo. Ito po nasa leg ko nakasabit. Yeah, you look beautiful in that dress. I mean, bagay sa iyong kwintas. Right, bagay sa iyong kwintas. Aniya sabay titig sa kwintas sa leeg ko pero hindi rin nagtagal. Biglang nabaling ang tingin nito sa palapulsuhan ko kung saan nakalagay ang bigay ni Gab na relo sa akin. Who gave you that watch? Mahinang tanong ni Austin pero halatang may diin. Si Gardo po sir. Ganda po ano? Nilapit ko sa kanya para mas makita niya ito. Vacheron ha? Pangit, di bagay sa kamay mo. Hubarin mo yan, bibigyan kita na mas babagay sa kamay mo. Ay naku, ang ganda kaya nito sir, wag ka nga dyan. Sabay tago ko sa kamay ko na may relo pa sa aking likod. Pagtingin ko sa mukha niya halata ang pagkalis-gusto nito. Nakasampok sa kilay niya at maring nakatikom ang kanyang bibig. Bahala siya, hindi ko pa rin to tatanggalin sa kamay ko. Tsaka ang ganda kaya nito. Baka nga malaking bawas ito sa sipon ni Gab dito eh. Mas mabuti pa sigurong ayain ko na lang to sa kusina. Baka sakaling lumamig pa ang ulo niya. Baka nag-iinarte lang to dahil gutom. Ano, Sir Austin? Sure ka bang hindi ka nagugutom? Tara sa kusina.
Papakainin kita doon. May ipapatikim ako sa'yo. Hindi ko alam pero bigla ata tong nasamid. What? Kunot noong tanong niya sa akin. May sinabi ba akong mali? O ay naman kung makapag-react to si Sir eh. Siya na nga tong pinapakain, aarte-arte pa. Sir, pero nanatili lamang tong nakatingin sa akin. Sabi ko papakainin kita sa kusina. Tara na nga, gutom lang yan. Hindi ko inintay ang sagot nito. Inawakan ko ng kamay niya. Hinila to papasok sa kusina. Angelo? Tanong ni Austin habang kumakain. Po, do you have a boyfriend? Ay, ala si Sir Showbiz. Natatawang biro ko dito pero parang di niya na-gets ang joke. Sa bagay ang may edad din na siguro alam ang joke ng mga kahenerasyon ko. What showbiz? Tanong ni Austin habang umunguya. Ang gwapo si Sir kahit simpleng pagnguya lang eh. Parang inaakit ata ako nito ah. Ano ka Sir? Bata ko pa kaya kaka-18 ko lang ha? Bawal pa ako mag-boyfriend no? Bakit? I mean, may magagalit ba? Wala naman po Sir. Choice ko po yon. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral saka ako magbo-boyfriend. Good. Yes Sir. Good as in very good talaga ako. Sagot ko sabay kindat sa kanya. Stop doing that. Mariing sabi ni Austin. Di ka pa mabiro, kuya? Kuya? Do I look that old, Angelo? Ay hala si Sir Pikon. Joke lang po kuya. Ay, Sir pala. Nakangiti kong sabi. Pero napikon ata talaga to sa sinabi ko. To naman di na mabiro. Biro na nga lang eh. Sige na Sir, kumain na kayo. Gwapo ka pa naman sana, pikon nga lang. Bulong-bulong ko pa. Whatever, Angelo. Umiling si Austin na sabi sa akin at nagpatuloy sa pagkain. Akala ko ba busog to? Halos ubusin nga niya yung mga ulam na ininit ko eh. Sabi ko na nga ba umaarte lang tong si Sir eh. Nagpapapilit lang ata eh. Kumuha ko ng tubig at nalagay sa harapan niya. Kumuha din ako sa leche flan na gawa ni Ate Lani para ipatikim sa kanya. Di ko napansin tapos sa palatong kumain at nakatingin na lang sa akin habang naglalagay ng leche flan sa platito. Gusto mo tikman, Sir? Masarap to. Angelo, nakita ko ang pag-alo ng lalamunan niya at ang pamumula ng kanyang mukha pati tenga. Doon ko na napansin di naman pala to nakatingin sa leche flan kundi sa leeg ko. Ito po Sir, tikman niyo po tong leche flan na gawa ni Ate Lani. Ang sarap po niyan Sir. Yan yung sinasabi ko kanina sa labas, ipapatikim ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Sabay angat sa platitong nasa harap niya. Para naman tong nahimasmasan at tilipat ang tingin sa platitong bitbit ko. What do you call this? Ay oo nga pala. Iba palang tawag sa leche dito sa inyo Sir no? Ano nga yun? Alam ko, creme brulee daw palang tawag dyan. Sabi ni Ate Lani. Pati leche flan tunog sosyal ah. Di ko alam kung natatawa ba to kasi pansin ko nga natatawa to sa akin eh. Pinagtatawanan niyo po ba ako Sir Austin? Napipikon kong tanong sa kanya. Tung matandang to, siya na nga inaasikaso pagtatawanan pa ako. Akin na nga yung platito, di mo naman siguro yan type? No, I'm not laughing at you. Sabi ni Austin pero kita kong pagngisi-ngisi nito. Talaga lang po ha kuya? Inikutan ko to ng mata at saka kinuhang platitong nilagyan ko ng creme brulee or ng leche flan. Bahala sila kung anong tawag nila dito at sinimulan ko tong kainin. Isang subo pa lang nagawa ko nang biglang ni Austin inagaw ang kutsara at kumuha ng leche flan sa platito. Sinubo na parang wala lang. Biglang nanlaki ang mata ko sa kanya. Sinubo niya yung kutsarang ginamit ko na? May laway ko na yun ah. Hindi ba to nandidiri? Kasi ako sa laway, conscious ako eh. Ayoko nga may nakikisalo sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.